So, eto nga mga sangkay, may malaking sekreto tungkol kay Joel Villanueva ang pinasabog ngayon. So guys, patuloy po na nagkakabistuhan ngayon ng mga baho, mga sangkay. No? At ang dami po na ito ngayon. Sekreto ni VP Sara, sekreto ni ganito, sekreto ni ganyan. Ay, naku po. Well, pag-usapan po natin itong malaking sekreto di umano ni Senator Joel Villanueva na ngayon ay inilabas mga sangkay ng isa, no? Sa namuno, mga sangkay, isa sa mga ombudsman dati. Pag-usapan po natin, nako yari. Kasi si Villanueva mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, kabilang po siya sa mga nasa listahan na inilabas ng pamahalaan. Nito lamang, kahapon mga sangkay, naglabas kasi ng list ng mga kakasuhan at possible maaresto at any moment. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, this is a very interesting topic. Sabi kasi dito mga sangkay, nagsalita po yung dating ombudsman. Ito po ay si Conchita Carpio Morales. Sabi po niya, apila. Kasi dati sumabit po itong si Joel Villanueva dito po sa PDAF scam noon. Ayan po, apila sa PDAF case ni Joel Villanueva. Hindi dumaan, ayan po dito, hindi dumaan daw kay Conchita Carpio Morales. So ano nga bang nangyari? Nagkaroon ba ng parang milagro sa kaso ni Joel? Eto mga sangkay, tingnan po natin. Nagsalita na si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol sa pagbaliktad ng kanyang naunang desisyon na kasuhan si Senator Joel Villanueva sa pork barrel scam. Na-involved din kasi ito noon mga sangkay sa pork barrel. Naharap noon sa administrative at criminal charges si Villanueva dahil sa paglustay umano ng kanyang pork funds. Sa eksklusibong panayam ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas, sinabi ni Morales na hindi pinadaan sa kanya ang motion for reconsideration sa kaso at ito raw ay inupuan ng isang attorney, Alan Ramos, hanggang sa baliktarin na ni dating Ombudsman Samuel Martires. Ayun, yun nga po mga sangkay yung isa sa mga tanong dyan eh. Bakit binaliktad? At saka isa po talaga sa napapaisip ako kasi marami na pong isinabmit na mga pangalan na involved sa corruption noon. Papunta kay sino ba yun? Former ombudsman na appointed by the former President Rodrigo Duterte. Marami pong pangalan, kagaya po ng mga yap, mga sangkay, ang matagal na pong idinudulog sa ombudsman. Hindi pa po si Remulla noon. Pero ang nangyayari mga sangkay, wala pong, ito yung mga sangkay, may naalala ba kayong corrupt na kinasuhan ng ombudsman na inappoint ni former President Rodrigo Duterte? Ako kasi wala akong maalala. Baka may naalala kayo. Para po sa inyong kalaman, si De Lima po ay hindi po, hinakulong po siya hindi dahil sa corrupt siya. Ibang kaso po yun mga sangkay. So eto, nagkaroon daw po ng sikretong ruling dito kay Villanueva. Sa madaling sabi, parang ang dating ng kanilang mga punto dito, minaniubra ang kaso at pinalabas na okay na. Let's go into a specific case, that of Senator Joel Villanueva. Naabutan po ba ninyo ito, yung kaso ni ngayong Senator Joel Villanueva? Oh yes, in fact I was the one who faulted him administratively and filed a criminal case against him. Really based on
what you think, Yes, on the evidence. what Base sa ebidensya, talagang mga sangkay dito si Villanueva, involved talaga noon. Based on the evidence na hawak po ni Conchita Morales. what was the most damning evidence there? Well, because I could see that the alleged documents presented were proven to be fraudulent. So I faulted him administratively and criminally. So meaning inimbento yung dokumento, forged? Oh yes. Grabe. Oh yes. The documents in support of all the alleged expenses that emanated from his PDAF were fraudulent because it turned out that the people who issued the documents never were found to be existent. Grabe, no? So kung ganun, dapat pala hindi binaliktad yun. Pero bakit binago mga sangkay ang desisyon? Di ba? Nakakagulat talaga eh. Alam niyo, ang dami po ngayong lumalabas sa sekreto. No? Ng nakaraang administration. Kagaya po ng dati, may mga pinapakasuhan sila mga pangalan. Yung mga pangalan, mga sangkay na mga korap noon, yun po yung lumalabas ngayon ng mga kongresista. So sa madaling sabi, matagal nang nangyayari, si BBM lamang po ang gumawa ng aksyon. Para itong mga sangkay talagang masakote. Sa anti-dynasty bill naman, suportado raw ni Morales ang mga panukala. Pero nagbabala siya laban sa mga persyon ng tulad ng kay House Speaker Bogie D. at Congressman Sandro Marcos. Are you hopeful about the anti-political dynasty law? Parang decidido sila. Not the draft made by Sandro. Marcos. Not that. You've read it. You've seen it in its entirety. Well, generally, I read it and all that, but certainly not that. Wala pa rin yan. You know, that's a way of trying to circumvent yung anti-dynasty law. Someone who's really, versed in trying to see to it that this anti-dynasty law should cut once and for all the impunity that these politicians, families. But Okay. So, ito nga po ang nangyari mga sangkay, no? Itong si Villanueva ay kasama po sa listahan ng mga posibleng, actually, nirecommend po ng ICI mismo. Ng mga pangalan doon ng mga malalaking isda. Siyempre, nangunguna, Martin Romualdez, Zaldico, si Jingo Estrada, former Senator Revilla, 'di ba? Joel Villanueva. Yan po yung isa sa mga kasama po doon sa listahan ng mga big fish. Na mukhang matadali sila dito mga sangkay. Mukhang makakasuhan po talaga sila dito. At ang malala pa po dito, halimbawa si Joel Villanueva, makasuhan. At ang ganong klaseng amount, mga sangkay na milyones na sobrang laking pera, wala po yung bail. Hindi ka pwede makapagpiyansa. So talagang delikado ngayon ang sitwasyon ni Senator Joel Villanueva. Medyo masakit yun sa ulo pero kailangan niyang patunayan na wala siyang kasalanan, mga sanggay. Pero may mga ebidensya kasi. Marami daw po, pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.